Sa nakaraan ng ating kwento ay pinatay ng misteryosong lalaki, ang mga individual cultivator na nagtatangka ng masama kay Israel, na inakala namang ang ating bida umano ang nagligtas sa kanila, kaya napagpasyahan niyang sundan si Shu. At makalipas pa nga ang isang oras, ay napapatanong na ang mga kasamahan ni Israel kung sa tingin ba niya, ay nasa malapit o mahahanap pa ba nila ang ating bida. Kaya naman agad na napatanong si Israel sa kanyang sarili kung nagkamali na naman daw kaya siya, o talagang ayaw nang magpatuloy ni Shu sa pagtulong sa kanila. Samantala sa isang lugar naman sa loob ng ruin, ay natagpuan ng ating bida ang bukal ng tubig na ito, kaya naman naisip niyang maswerte umano siya dahil sa agad siyang nakahanap ng mapagkukuhanan ng tubig. Hanggang sa may naramdaman nga siyang aura, kaya naman agad siyang napapatanong kung saan kaya ito nagmumula, at sa paglingon nga niya ay napalibutan na ng mga bagong nilalang ang ating bida. Kaya naman napapatanong siya sa kanyang sarili, kung para ba sa mga nilalang umanong ito ay mukha siyang pagkain, pero bigla din namang binaling ng mga ito ang tingin nila sa iba at hindi pinansin ang ating bida. Agad na silang nagtungo sa tubig at dito, ay naisip ng ating bida na mukhang may kasunduan ang mga nilalang na ito, dahil hindi nila inaatake ang bawat isa habang umiinom ng tubig. Pero wala nga daw pakialam ang ating bida kahit anong kasunduan pa ang meron sila, dahil nais nga daw niyang malaman kung masarap ba ang karne ng mga antelope na ito. Agad na din niyang ginamit ang kanyang mountain and river seal upang absorbahin ang mga antelope, habang sinasabi na ngayon ay inihaw na sariwang antelope ang magiging pagkain niya. Agad na ding nagsimula ang mountain and river seal sa pag-absorb sa kanila, pero nagmamatigas naman ang mga antelope na biglang nilabas ang kanilang mga aura. Agad na ding sinabi ng kanilang leader na ang tao umano sa kanilang harapan, ay walang respeto sa kanilang kasunduan kaya kailangan nilang turuan ng leksyon ang ating bida. At matapos nga silang maglunsad ng pag-atake, ay naisip ni Shu na ang mga antelope na ito ay Earth-type awaken umano. Bukod doon ay mga B-rank nga din daw ang mga antelope na ito. Pero wala nga daw pakialam ang ating bida na mabilis iniwasan ang mga pag-atake nila, habang pasugad sa mga antelope na masyado umanong mahina ang mga ginawang pag-atake. Agad na ding sinipa ni Shu ang ulo ng kanilang leader, sunod ay hinawakan niya sa sungay ang iba pang mga antelope, at inikat nga niya ng mabilis ang mga antelope, hanggang sa tuluyan silang mamatay habang hinahagis sa kanyang mountain and river seal. Ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay naabsorba na ng ating bida ang lahat ng mga antelope sa lugar, habang iniisip na bukod sa mga B-rank na pagkain ay naka-earn din siya ng madaming negative points. Pero biglang ang nagulat ang ating bida, kaya naman agad niyang pinasok ang kanyang kamay sa loob ng mountain and river seal, kaya naman masyado din ang gulat ni Chaos na kagat-kagat na ang isa sa mga antelope. Agad na ding inagaw ni Shu ang antelope na kagat ni Chaos, habang sinasabi na muntik na niyang nakalimutan ang timawang si Chaos. Agad na ding sinabi ni Shu na pwede umano siyang kumain ng mga antelope, pero hindi niya pwedeng ubusin ang mga ito, dahil ayaw nga daw sayangin ng ating bida ang oras niya kalaunan para sa paghahanap ng pagkain. Ilang sandali pa matapos ilabas ng ating bida ang isang antelope, ay masyado naman ang takot ng isang halimaw sa kanyang likuran, dahil bukod nga daw sa hindi sumunod ang ating bida sa kasunduan sa lugar na ito, ay mabilis din niyang inubos ang pulutong ng mga antelope. Naisip nga din ito na isa umanong Demon King ang ating bida, kaya naman kailangan niyang bigyan ng babala ang iba pang mga nilalang, upang lumayo muna sa lugar na ito hanggat andito pa ang Demon King. Samantala patuloy naman sa pagrereklamo ang mga kasamahan ni Israel, dahil 2 oras na nga daw silang naglalakad pero hindi pa din nila nahahanap ang ating bida. Hanggang sa tinanong naman ni Israel kung naaamoy din ba nila ang naaamoy niya, at sinabi nga ng lalaki na tila umano mayroong nag-iihaw. At matapos nga nilang sundan ang pinagmumulan ng naaamoy nila, ay nakita nila ang ating bida kaya naman masyado ang tuwa ng mga pangkaraniwang tao. Agad din naman silang napansin ni Shu, dahil sa mabilis na lumapit si Israel sa ating bida at tinanong nga niya, kung si Shu daw ba ang nagligtas sa kanila kanina laban sa mga individual cultivator. Pero hindi naman sumagot sa kanya ang ating bida, na mabilis nilayo ang karne ng antelope kay Israel, pero muli nga ding lumaki ang mga tenga ni Shu, nang tanungin ni Israel kung magkano ba ang karne ng antelope, sabay sabi na handa siyang magbayad para makakain. At dahil nga sa inalok siya ng pera, ay biglang nagbago ang mood ng ating bida na tinatanong kung mukha daw ba talaga siyang pera, sabay sabi na $100,000 daw kada piraso ng karne, at dahil sa naka-promo nga daw siya ngayon,
ay libre na ang tubig na inumin at pag-ihaw sa karne. Agad na din niyang inumpisahan ang pag-ihaw, habang sinasabi na kailangan din nilang pakuluan ang tubig mula sa bukal, para makasiguro sila na magiging ligtas itong inumin. Agad namang naupo at nagpasalamat si Israel sa ating bida, at habang nakatingin nga ito sa kanyang mga kasamahan, ay sinabi niyang babayaran lang daw niya ang kakainin niya, at walang libre para sa masasamang lalaki. Agad din namang lumapit ang isa sa mga lalaki na nais din daw ng karne, sabay sabi na IOU muna, habang ang isang babae naman ay tinanong kung pwede ba silang makahingi ng discount, pero IOU nga din daw muna dahil wala naman siyang dalang pera. Ang IOU ay isang kasulatan ng pagkakautang na hindi naman tinatanggihan ng ating bida, dahil kahit nga daw hindi niya masingil ang mga ito ay wala naman siyang pakialam, naglalaro lang naman ako wika pa nga niya sa kanyang sarili. Habang si Israel naman ay iniisip na tila pangkaraniwang tao lang umano ang ating bida, na hindi maiwasang matuwa pag nagkakaroon ng madaming pera, para siyang hindi superhero wika pa nga niya sa kanyang sarili, sabay tanong kung nagkamali daw kaya siya sa ating bida. Gayunpaman, ay pakiramdam nga daw nito na walang mangyayaring masama sa kanya, pagkasama niya ang ating bida, hindi tulad ng kanyang mga katrabaho, na handa siyang abandonahin para sa pangsarili nilang kaligtasan. Ilang sandali pa ay binigay na nga ni Shu ang isang karne kay Israel, at sa pagkagat nito ay naisip niyang malambot at makatas umano ang karneng ito, at kahit nga daw hindi ito ginamitan ng madaming kasangkapan, ay masasabi niyang masarap talaga ito. Hanggang sa may kakaiba nga siyang naramdaman, kaya naman agad niyang tinanggal ang kanyang mga sapatos, at hindi nga siya makapaniwala na gumaling at nawala ang mga sugat niya sa paa. Bigla na nga din itong naghubad, matapos maramdaman na parang nasa langit na umano siya ng dahil sa karne ng ating bida, at agad na din niyang sinabi na madami na umano siyang nakaing spiritual beast at spiritual herbs, pero wala talagang katumbas ang karne ng ating bida. Agad na din niyang tinanong si Shu kung saan at paano umano niya nakuha ang karneng ito, sabay tanong na din kung nagmula ba sa ruin na ito ang karne o sa nakaraang ruin. At dahil nga sa dami ng katanungan ni Israel ay narindi na ang ating bida, na biglang nagtakip ng tenga habang iniisip na, may ganitong side din daw pala si Israel, sabay tanong sa kanyang sarili kung ang karne daw ba ang dahilan, kung bakit biglang naging makulit si Israel. Samantala pagsapit naman ng gabi ay nakahanap ng kuweba ang ating bida, na sinabing dito na muna sila magpahinga ngayong gabi, pero tinanong naman ni Israel kung bakit kailangan pa nilang umalis sa lugar na may tubig, habang si Shu naman ay tinatanong kung hindi pa ba siya tapos sa kakulaitan niya. Agad na ding sinabi ni Shu na ang bawat nilalang sa ruin na ito ay kailangan ng tubig, kaya sigurado umanong magtutungo sa lugar na yun ang iba't ibang halimaw. Ganun pala yun wika naman ni Israel, sabay sabi na wala nga daw siyang nakitang ibang halimaw, na nagpunta sa lugar na yun nung andan pa sila. Pero naisip naman ng ating bida na malamang sa nakita nga daw siya ng ibang halimaw, kaya naman hindi sila naglakas loob na lumapit sa tubig habang nandun pa sila, sabay sabi na ang energy fluctuation umanong nararamdaman niya, ay mula sa mga halimaw sa malapit kaya alam niyang nasa tubig sila ngayon. Samantala naiiyak nga ang mga ito habang umiinom sila ng tubig, habang ang isa ay sinasabi na nahuli sila ng dating at di nila nakita ang bagong Demon King, sabay sabi na magmula ngayon ay kailangan nilang mag-ingat at lumayo sa ating bida. Ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay biglang nasaldak si Israel kaya naman agad na tinanong ng ating bida kung anong problema, at sinabi nga nito na mayroon umano siyang nakitang kalansay, isang kamay ng tao wika pa nga niya. Kaya naman agad na pinahawak ni Shu ang ilaw sa kanya, at matapos nga niyang makita ang kalansay, ay naisip ng ating bida na mukhang matagal na umanong andito ang kalansay na ito, pero iba nga daw ito sa mga kalansay na nakalaban nila sa ruin dati. Kaya naman napapatanong ang ating bida, kung may mga taong naninirahan daw kaya dito sa ruin na ito, dahil ang mga ganong bagay ay hindi pa nangyari o hindi pa niya nakita sa ibang ruin. Pero kung iisipin nga daw niyang mabuti, ay kakaiba talaga ang ruin na ito, kaya kung meron daw talagang mga taong naninirahan sa lugar na ito, ay mas magiging komplikado ang lahat. Hanggang sa bigla namang may naramdaman ang isang flying sword ng ating bida o ang corpse dog, at dito ay tinatanong nila Israel kung bakit hindi nagsasalita ang ating bida, at kung may kakaiba daw ba sa kalansay na ito, sabay sabi na hindi ba at normal lang naman na may namamatay sa loob ng ruin. Pero biglang ang nagdilim ang muka ng ating bida at sinabi na mayroon umanong mali, kaya naman agad na napatanong sila Israel sa kung ano umano ang mali. At bigla nga silang na-shock nang sabihin ng ating bida,
na wala umanong kahit anong suot ang kalansay na ito, at kasabay nga din ito ay nakatanggap ng negative points ang ating bida mula kay Lu Kongming. Agad namang lumapit ang lalaking ito kay Shu, na sinabing wag siyang nanggugulat, sabay tanong kung ano naman ang mali sa kalansay na walang damit. Malamang sa naupad na ang mga yun nang dahil sa tagal na ng kalansay dito wika pa nga niya. Pero bigla nga siyang dinampot sa leeg ng ating bida, sabay tanong sa kung sino umano siya si George wika naman ni Israel sabay tanong kung anong problema. Pero sinabi lang naman ng ating bida sa lalaki na wag na siyang magpanggap, alam kong ikaw yan wika pa nga ni Shu. At bigla nga itong ngumiti, sabay tanong sa ating bida kung paano niyang nalaman na ang kaluluwa ng kalansay ay sumanib sa lalaking ito. Habang si Israel naman ay biglang nagulat nang magsalita si George umano ng Chekwa. Dito ay iniisip naman ng ating bida na matapos umano niyang ilabas ang kalansay, ay mayroong energy fluctuation na nagmula sa mga buto nito, kaya napapatanong na nga daw siya sa sarili niya kanina kung anong nangyayari. Pero sa tulong nga daw ng flying sword niyang corpse dog at negative points na natanggap ng kanyang system, ay nalaman niyang ang kaluluwa ng kalansay, ay lumipat sa katawan ng isa sa mga kasamahan nila at sumanib. Ilang sandali pa ay sinabi ng ating bida na siya ang nagtatanong sa lalaki, kaya bakit daw siya tinatanong nito kung paano nalaman ng ating bida na ibang kaluluwa ang nasa katawan ng taong ito, habang ang lalaki o kaluluwa naman sa katawan ni George, ay sinabi na malamang sa hindi kilala ng ating bida kung sino ang kausap niya. Sabay sabi na panoorin mo kung paano kung dudurugin ang iyong kamay, at agad nga nitong hinigpitan ang paghawak niya sa kamay ng ating bida, hanggang sa bigla na lang siyang nagtaka at muling nagbigay ng negative points kay Shu. Dito nga ay napapatanong na lang din siya sa kanyang sarili, kung bakit umano hindi niya madurag ang kamay ng ating bida, at kung bakit hindi man lang niya matanggal ang pagkakahawak ni Shu sa kanya. Bigla namang ngumiti si Shu at sinabi na ngayon, ay oras na upang sabihin ng kaluluwa kung sino siya. Pero sinabi lang naman ito na mukhang minaliit umano niya ang ating bida. Hanggang sa naramdaman nga ni Shu ang energy wave mula sa kanyang likuran, matapos gamitin ng kaluluwa ang kanyang kalansay upang atakihin ang ating bida, pero sa isang suntok nga lang ni Shu ay nawasak ang kalansay ng kaluluwa, at tinanong pa nga ng ating bida kung yun lang ba ang kaya niyang gawin. Kaya naman biglang naiyak ang lalaki, habang napapatanong sa kanyang sarili, kung bakit ang malakas na tulad daw ng ating bida ay nagtatago sa kuweba, hindi ba at puro lang sila mga pangkaraniwang tao wika pa nga niya. Habang si Shu naman ay sinabi na ito na ang oras para sa Q&A, sabay sabi din na kailangan niyang sumagot ng tama dahil kung hindi, ay wawasakin ng ating bida ang kanyang kaluluwa, kaya naman wala nang nagawa ang lalaki at sinabi na lang na simulan na ni Shu ang pagtatanong. Bigla namang naisip ni Shu na puro umano tisay ang kanyang mga kasama, kaya siguradong hindi nila mauunawaan ang magiging pag-uusap nila, at wala nga daw magiging problema kahit marinig pa sila ng mga ito. Unang ang tinanong ni Shu, ay kung paano nito napanatili ang kanyang kaluluwa sa mahabang panahon, at sinabi nga ng lalaki na mayroon umanong sekretong pamamaraan ang kanilang sekta, upang ma-preserve ang kanilang mga kaluluwa. Hindi naman makapaniwala si Shu na nagmula umano sa sect o sekta ang teknik ng lalaki, sabay tanong na din sa kanyang sarili kung talaga bang may mga ibang tao pa ba sa loob ng ruin na ito. Sunod ay tinanong ni Shu kung kilala ba niya ang 4 na Celestial Emperors, sabay tanong kung ano ang pangalan ng West Emperor, at sinabi na mamamatay siya pag hindi siya nakasagot. Pero bigla naman itong nagwala, habang sinasabi na hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon ng ating bida para magkunwari, agad na din niyang sinabi na hindi umano niya alam, sabay banggit sa iba't ibang pangalan, at kung ano daw ba ang Celestial Emperor na sinasabi ng ating bida. At dahil nga sa mga natanggap ni Shu na negative points mula kay Kongming, ay naisip ng ating bida na mukha umanong hindi siya nagsisinungaling, at hindi talaga niya kilala at alam ang tungkol sa mga Celestial Emperors. Sunod ay tinanong ni Shu kung nasaan na ang kaluluwa ng may-ari ng katawan, at sinabi ng ang lalaki na mas malakas ang spiritual power niya sa may-ari ng katawan, kaya naman nakatulog umano ang kaluluwa niya, sabay sabi din na isa umano siyang B-rank nang mamatay siya sa lugar na ito. Sunod ay tinanong ni Shu kung sa mundong ito daw ba, ay mayroon pang nakakaalam sa kung paano sila makakasanib sa katawan ng ibang tao, maliban sa kanilang sect o sekta. Oo, meron pa wika naman ito, sabay tanong kung nais bang matutunan ng ating bida ang kanyang pamamaraan. Agad na din niyang sinabi na kailangan siyang bigyan ng kalahating oras ni Shu, upang tuluyang mawasak ang kaluluwa ng may-ari sa katawan, at sa ganung paraan nga daw ay masisimulan niya ang pagtuturo sa ating bida.
Pero sinabi naman ni Shu na mayroon pa siyang katanungan, at ito nga ay kung saang lugar umano ang ruin na ito, at sinabi nga ng lalaki na ito umano ang Forbidden Land, sabay sabi na din na aksidente lang siyang napunta sa lugar na ito. Sinabi nga din ng lalaki na matapos siyang mapunta sa lugar na ito, ay hindi na umano siya nakalabas pa hanggang sa mamatay siya, at bukod nga daw doon ay puno din ng iba't ibang nilalang ang lugar na ito. Kaya naman naisip ng ating bida na ang ruin na ito, ay parte lang ng isang lugar o daigdig at tinatawag nilang Forbidden Land, at sa labas ng Forbidden Land ay hindi ganong mapanganib, dahil mga tao ang naninirahan at nakahati nga daw ang mga lugar na ito, nang dahil sa barrier. Dito nga ay naisip ng ating bida na mayroon na siyang mga clue ngayon, at malamang nga daw na ang hinahanap niya, ay nasa labas ng Forbidden Land na ito. Agad namang tinanong ng lalaki kung tapos na ba sa pagtatanong ang ating bida, sabay tanong na din kung pwede na ba siyang ibaba ni Shu, dahil kailangan na nga daw niyang madaliin ang pagwasak sa kaluluwa, ng may-ari sa katawan na ito. Hindi naman makapaniwala si Shu na nais pa ding makuha ni Kungming ang katawan ni George, sabay sabi na hindi umano pwedeng magkaroon ng katawan ang kaluluwang ito, dahil hindi niya alam kung ano ang mga gagawin ng lalaki matapos nun. Naisip nga din ng ating bida na mas mainam kung pabalaykan niya ito sa kalansay, at itago o selyuhan sa loob ng kanyang mountain and river seal. Dito nga ay sinabi ni Shu na hindi siya papayag na patayin ni Kungming si George, sabay sabi na din na magbibilang siya ng 10, at bago umano siya matapos ay dapat nakabalik na sa kalansay ang kaluluwa ni Kungming. Na sinabi namang ayaw na umanong bumalik sa kanyang kalansay, hindi na magtatagal ang kaluluwa ko sa kalansay na yun, wika pa nga niya. Sabay sabi na dalawa lang umano ang pagpipilian ng ating bida, ito ay ang patayin niya si George o ang hayaan siyang manatili sa katawan ni George. Kaya naman sinabi ni Shu na mukhang kailangan daw niyang gamitin ang mga sekretong pamamaraan niya, sabay utos sa mga kababaihan na lumabas muna ng kuweba. At paglabas nga ng mga ito ay sunod-sunod na pagsigaw na lang ang kanilang naririnig, habang ang lalaki ay tinatanong pa din kung ano ang nais gawin ng ating bida, sabay sabi na ding hindi siya aalis sa katawang ito kahit anong mangyari. Pero sinabi naman ni Shu na wala naman siyang ganong gagawin, sabay labas sa stinky tofu at sinabi na nais lang niyang masubukan ito ni Kungming. Agad nga din niyang nilapit ang stinky tofu kay Kungming, kaya naman napapatanong na lang ito sa kung anong mabahong amoy daw ba ang meron sa tofu, sabay sabi na hindi ba at parang kalabisan naman na ang ginagawa ng ating bida. Pero sinabi lang naman ni Shu na madami pa siyang stinky tofu, sabay sabi na ding habang buhay niya itong maaamoy kung hindi siya aalis sa katawan ni George, kaya naman sinabi ni Kungming na aalis na umano siya, basta ilayo lang ng ating bida ang stinky tofu sa kanya. Agad nga din siyang bumalik sa kanyang kalansay, na mabilis namang pina-absorba ng ating bida sa kanyang mountain and river seal, habang sinasabi na stinky tofu lang pala ang katapat ni Kungming, at tiyak na hindi nga daw mahihirapan ng ating bida, kung ang mga tao sa mundong ito ay katulad ni Kungming. Pero hindi nga din daw niya pwedeng paniwalaan ang lahat ng sinabi ni Kungming, dahil nakakaduda umano ang dahilan niya sa kung paano siya napunta dito sa Forbidden Land. Iniisip nga din ni Shu na tiyak umanong alam ng lahat ang tungkol sa Forbidden Land, kaya imposible talaga na aksidente lang siyang napunta dito, at siguradong nagsisinungaling nga daw si Kungming sa kanya. Samantala naisip naman ni Shu, na malamang sa totoo umano ang sinabi ni Kungming patungkol sa barrier, dahil kung hindi ay hindi naman mamamatay ang B-rank cultivator na tulad niya sa lugar na ito. Sabay sabi na matapos niyang madala sa ligtas na lugar ang mga kasama niyang pangkaraniwang tao, ay kailangan niyang alamin ang lokasyon ng barrier na sinasabi ni Kungming. Samantala sa loob nga ng mountain and river seal, ay napapatanong si Kungming kung nasa loob daw ba siya ng kayamanan ng ating bida, sabay tanong na din kung sino daw kaya ang ating bida, dahil masyado nga daw siyang makapangyarihan, hanggang sa bigla nga siyang natahimik, matapos maramdaman ang presensya ni Chaos na masyado ang titig, sa kanyang likuran.